usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan din sa harang dapan sa Sugbo. Maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, kaban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan. Oh, good evening diha, Ryan. Yes! Mark, how are you? Very Have you good been? evening. Look at me. And you're so happy. Lagi mga nangutana lagi, how are you? Ako to bagana, I'm happier. I'm feeling better. It's a very good question daw if you are being asked, how are you? No? So you're good. Yeah, I'm happier. Sa psychology daw, it's a good question if you ask the other person, how are you? How have you been? It means you care, no? Sa iyahang mental health. Yes. Oh, yeah, I'm happier now. Parang I'm in the stage na parang dili na kay ko affected or I refuse to be affected. Ni angkon gyud siya nga affected siya sa una. Mao gyud siguro tong iyang usa ka tuig nga sabbatical. Dili ka nang mabother ka sa mga like sawa kay kwarta. Pero it's good to be bothered sometimes, no? It means you care kaysa anang indifferent o kay narabay giingon nga ang opposite ko no of love is not hate but it is indifference. Basig mao na dili kay lagi naman kung mindset man it's all about faith ba. Kay baw ko I am convinced na di ko pasagdan sa Ginoo. You're at something peace. To be like Kana that. siguro you're at peace. So, that's why I'm unbothered comfortable now. with yourself. Okay, kanang ang uban nga like namang gyud negative connotation sa ako ang unbothered. Kay namang gyud uban nga mga insensitive kanang there are mga personalities and celebrities ba nga they do something and then moingon sila unbothered sila sa kanang public nga outcry or uproar against ilahang mga binuhatan when sometimes na magyud sila gibuhat nga di maayo and then moingon sila as if wala ba, they don't care nya mao na nya the term unbothered is used for that term. Kung yun ana awayon gyud na kog maayo. Okay. Kung public official you're meddling with our money, di ba? Tax money. You should not be unbothered, no? Dapat bothered ka. I-bother, badiron yun na ko. So, marag na ko sa level nga, I protect my peace. I choose unsara dapat akong reactan. So, kung public officials, akong reactan. So you choose your battles. Ayaw iaway ang tanang butang. Yes! Ingon anak biya na siya. Bi ka sa social media nga. React ka ng react. Kadang na kay ikasulti sa tanang mga panghitabo. It's actually unhealthy. Actually, no? Mupili yung ka sa imuhang reaction in public. Ang di man yung kakalikay anang mo react yung ka personally, no? Kaya naamang yung kay reaction. And yeah, it's bothersome kung you are unbothered by a lot of things, especially issues sa poverty, issues sa kanang pag-concern sa uban. Pero kaning aring nimo publicly dalon ba? Kana siguro akong ipasabot sa kanang pag-choose your battle unsay imong dalon in social media and of course to always be careful no when you post no, think before you click lang gihapon ato ang moral lesson diri of the day. Kana sang post nasa kay ko ganahan ana because for me dapat na yung mystery has something to do with your imaging side. So be a little bit more mysterious like our friend. Mga 2 years na yung why post kanang iyaha jud ba kanang siya jud ni post. Mga 2 years na. Hello there, our friend. Kato siya, unbothered yun to siya Grabe. sa fact nga wala siya post. Congratulations. Wala ko, unsap na ni mo. Because privacy is
power. According to Attorney Ferdinand Gohelde. Hello there. Good evening. Kamutan aur ba jud siya? Hello, good evening. Labi nang inon hoy gilibak ra ba kanang mong Attorney Sa Troya? pinaka-favorite nga daddy. And he knows kanong daddy na mo Oo, siya. so, hoy, gilibak ba ka ng mga Attorney Troya? Mo tanaw gyud taon siya from start to finish. Mo na magampo lang gyud ta nga paspas ang internet connection din as minglan nila karong orasa. Wala. Anyway, so what is the attorney on niya over the week last week ay attend ko press con victory press con ni Maria Gigante, Universal Woman 2024. Unsa ning Universal This is Woman? this What is a new pageant. is this? Yes. Bago ni siya nga pageant, actually ikaduha pa ni nga pageant nila. Last year ang winner, ang first good nga Universal Woman is from Venezuela, and then this year is from Philippines. Nindot ni siya na siya pagka Miss Universe And nga what's the inclusivity. difference? Yes. Pero ang ilaha lang is walay transgender. Pero ang ilang age is I think up to 40 years old. Pwede ang mga single parent, a single mother, pwede sad ang married women man siguro mo appeal. Ana ka nindot sila kay define jud kaayo unsa ilang buhaton. It is to empower women through advocacies. Ingos Maria Gigante. She's a pride of Bantayan Island, no? Grabe kay Bantayan Island. Oo, so Ingos Maria Gigante, mabisi siya this year kay mo visit siya sa nagkalain-lain kunong mga nasod to empower women kay kanang tudluan nila mga livelihood, mga personal development. Iko lang, this is very good and this is actually a threat to Miss Universe na marag nagawa nang klaro ang Miss Universe. Too much inclusivity. Grabe Miss na ang Universe. kanang murag Oo. usaw na kaayo Like, ang concept. okay ra Pero ko sa- ako okay ra jud ko Okay sa ra ko Miss sa Universe. concept na wala na kanang nanay mga beyond 28 years old kay 28 years old ra gyud ako top sa Miss Universe niya karon any age can join Wala Sa na, na mga senior citizen ko nga dili oy dapat na lang yun na siya pero naduog Na- sa na- Universal Woman akong gingon ko na age ko an limit oh kung dapat isang pero 40 lang para na ko okay ra gyud right, and it's kanang up to the women who would like to join kung sa feeling nila kanang they're up to it no kay nabi na responsibilities being Miss Universe dili ra biya na simply winning the pageant. After that you have responsibilities no nga you are an ambassadress no sa Miss Universe no, you'll be endorsing a lot of products and values pero kana at the mo mga same like mga time. senior citizen mo appeal di man jud nakadaog Kung ikaw ha, you're judging na para di ka na ko. nakadaog and secondly na naman Ikaw as a for judge classic naanagay ko naanagay Di yun ang kadaog. disadvantage. It's just parang mura na siya pang press release nga. Yes, this is a very inclusive pageant but it has become too inclusive. Pero para nako no, it's really up to the women na to discern sakto that na. kung ganahan sila mo appeal or dili kay after all namang good poy ganahan mo appeal not for winning but to bring an advocacy no, to bring forth their kanang gidaladala nga mga values no nga ganahan sila i-share sa uban. Mauna nga ako, for me, okay ra good kayo. Dili ka na may Wala pageant age good limit. for married and old women. Actually, Like mo mga na kay senior citizen women. mo blur na siya sa line Oo. sa ubang mga pageants, and for me it's really not the problem sa women but a the problem sa organization. ubang mga kanang pageant organizations nga kanang with the absorption sa Miss Universe sa categories nga supposedly adto sa ila kay understand na Mrs. Universe, Yes. diba? And with the kanang with the change sa category sa Miss Universe to include married women and kung naapagay senior Miss Universe unya mo appeal na diri sa Miss Universe nga mainstream mawalaan na to og kuan mawalaan na to og saysay ang lain nga mga pageants, and that's what you're saying. So like ato akong kandidata naman ko'y kandidata nga nakadaog dito sa Thailand ba to si Ma'am Anyana Bolichi Saunders, Mrs. Classic International. She's 60 years old pero dili siya 60 years old tan-aon. She looks younger. Oo, so sakto diya nga. Ngano mo rin pa man ka. Siya sad mismo di siya mo appeal sa Miss Universe. Siya mo appeal man ko nga diri naaman jud pageant for us, no? So mga ingon ana ba? So sakto na imuha na it's up to the candidate kung mo go the through women po. na kay they should understand nga kaning nga category are actually for young women bringing distinct gani nga kanang values, and gadala pud sila og certain pud nga kaning age limit you know, whether we like it or not, and yeah they have lesser chances of winning but lang sige go if you feel nga
you can go through the kanang saan go through the entire process, then go, pero know that dili actually these pageants are not meant for these age categories. But yeah, it's up to you. Okay, ano radyo na siya? For me, ang Miss Universe magud has become a business na gyud siya. Muna bisag kinsay pwede mo appeal sa Philippines except lang for transgendered women kay dili pa man jud allowed by law no na duha ra man gyud ang gender, male and female ra man gyud. So mo ang reason sa Miss Universe Philippines nga di ta pwede magpa-appeal og transgendered because it's not yet legally recognized in the Philippines nga natay transgender. Pero I would understand nga sa international nga Miss Universe transgenders would be accepted because the owner was a transgender, di ba si Dili, even before ni na imong owner si Anne, na may i-appeal nga transgender katong from Spain. Yes, I think 2014, but even 2012, so and more so nga ang tag-iya was a transgender, so ma-appeal na yun siya kay there would be no reason for her to exclude the transgender nga siya mismo transgender man siya. So I would really understand. Pero you're saying is for the marketing. Yes. No? Duha na ron. Speaking of marketing, duha na may tag-iya sa Miss Universe nga franchise. No? So, katong taga Mexico is businessman sa to siya. So, ang mga chika sa mga mga chika sa elite community is that ang judging matud pa sa Miss Universe, sa international pageant nga Miss Universe is 80% face card good siya, 20% intelligence na lang. That's why it's really disadvantageous for married women, older women. Okay, kaning married women usually are older women nga mo join ani nga pageant, and moingon ko nga while it's okay nga kanang dili siya i-exclude, but then again sa unsay evaluation, personal evaluation sa mga kababain-an nga mo appeal ani knowing no nga naagyoy certain standard nga pangita ang kanang actually it's catering to the public no kanang unsay ganahan sa public, and for now yun we must admit nga kinahanglan pag yuta mag-effort no into accepting women for their intelligence and their advocacy, and not really for the face value, pero that's the reality karon, and more so nga bag-o ang nanapoy bag-o nga tag-iyang Miss You nga ang huhungihong is face value but you kuno 80% so join at your own risk ni siya. 20% intelligence. Muna chika ha, di ko mingon confirmed na, pero muna siya mga chika ka ba na ka sa mga elite community, mga libakera sabihan na sila din. Mag-chessmen sabihan natin mga kumare. Yeah, actually, last Miss Universe, ila po itong gi-celebrate ang taga, asa to, somewhere in Asia gihapon nga kanang kuan siya, kanang medyo chubby, no, plus size nga kuan, plus Nepal, yes, no, nga medyo plus size, but she's pretty. Gwapa biya siya. But then again, kani nga mga pageants are really kanang naagin siya certain criteria nga bisag dili pa isulti ang mga judges, di ba? Makaingon jud ka nga. Ako to bra na first cut ra na siya, di na siya moabot og top 10, pero ang other chika masagod atong Miss Nepal allegedly kay attitude problem to siya. Medyo. Behind the scenes, attitude problem reportedly. So maong usasad sa mga naka-downgrade niya ba nga kuto bra ka pasudlo na ka top 20 pero di na ka move forward sa top 10. Pero so kinahanglan no nga murag kuan kanang mas taas og qualification or mas taas ka og kanang need nga kinahanglan mas buutan ka kay murag you have to surpass a certain kanang hurdle nga plus size ba ka, and you're joining a pageant nga traditionally kato yung 36, 24, 36 nga figure ang ginapangita. Unya moapil ka na nya maldita pa jud ka gamay, so musamot kag ka-eliminate, and for me kanang daghan no, there's a lot to prove sa mga kababayan nga ganahan mo appeal ani nga contest, and yet it's really not cut for them, and it's very unfortunate kung gamiton lang ni nga mga advocacies for the marketing sa usa ka beauty pageant. Pero that's Miss Universe ha, kay i-introduce man sa dito sa after the press ko ni Maria, because ang kaning universal woman in the Philippines, ang under man ni siya sa Miss World nasad, no? So in Miss World Philippines, which is reportedly nganhi sa Cebu ipahigayon, I think in Lapu-Lapu by June. So gipaila sa dito ang representative sa Cebu
for the Miss World Philippines pageant, si Sophie Maxi Grenmo from Bantayan Island also, pero siya yung reigning Miss Lapu-Lapu, gi-appoint ra siya, wa sila nag-pageant na walay Miss World Philippines Cebu. Unya, inko, gwapa kay nga bata, 5'8", unya, I think she's 18 years old, gwapa gyud siya. Morena siya now. Ako gini ko, kabaw kay mong now? Is pang Miss World gyud biya gyud imong now. Kanang the template ba? Nang mga template ang pageant nga. So sakto siya pagkapili. Oh, sakto siya pagkapili ko nga. Inko kani nga beauty day pang Miss World gyud imong now kana murag loy-loy ang mata nga murag mo sparkle siya na this is the beauty for Miss World, but you really have to work on your advocacy because ang Miss World magod is grabe kay siya into beauty with a purpose magyud iyang dako sad nga kuan kung nay mga rumors nga Miss Universe is 80% face value gyud siya, ang Miss World side is more on the advocacy gyud siya, helping people gyud iya ha kay mura man gud siya kuan, mura man gud siya og kanang charity gyud ka kanang ambassadress gyud ka for charity ni karay na nimo. So you really must stand up for oh. something if you want to join sa kaninga mga Miss pageant. World, oo. Dapat pero, sure ka. Pero para nako no kanang you don't just do advocacy for the purpose of Yes. joining pageant. Murag naa na gyud uta na Kaya makitaan man gyud mo attorney. We always go back to the value, no? Makitaan Kanang gyud nimo. unsa siya as a person and kana siguro mo ipangita sa Miss World. Oh, inko nga makitaan gyud nimo like katong kang Catriona nindo to ya. Pag apil yung Miss World Philippines, motoy paghimo niya sa iyang advocacy katong dito sa Tondo. That was 2016. And then 2 years after, ni-appeal siya binibining Pilipinas and eventually she represented us to the Miss Universe pageant nga siya mo'y naray na yan. Di ba? Lamig kanya pagkatubag dito about Tondo katong silver lining. Because she's been doing that advocacy for 2 years. Kay mo man to yung advocacy pag Miss World. So, built-in na gyud siya. Na gyud siya dito. Insider gyud siya. Dili makaingon kay namagoy mga pageant ka na. Mo apil ko ani nga pageant unya. What is your advocacy? Because people now are very big on advocacy, no? So, what is your advocacy? Maghimog advocacy. We are looking for the substance ani nga mga babay beyond sa ilahang face value. No, so supposedly gearing outside the traditional na to nga concept of a beauty pageant nga pang face value ra gyud siya. So, nangita taog unsay naa behind the pretty face, no, kung naa ba ni siya substance yun gipangita nag-stand up ba ni siya for something, no, kani nga ato ang mga ganahan nga i-represent sa organization. Yes, so mo na siya na ako ginas girl mo siya yes kanang you have to ako daw in siya you have to watch out na lang in June, but it has something to do with helping people. Inko yes, iklaro gyud na imong kuan, iklaro gyud na imong advocacy din na kay grabe gyud kay ang Miss World anang Beauty with a Purpose Challenge, head to head. Mura man sila mag-defense o kuan, mura sila mag-defend og thesis sa Miss World. Magdebate na ang mga kuan, ang mga kandidata to present their advocacy. Beauty with a Purpose. Motong na pag-abot dito sa Miss World katong si Tracy Maureen Perez from Cebu, she's from Argao nya. Siya may Miss World Philippines 2021, moto nga, sikat kaya advocacy about man to mga single mothers sa Cordova, nga ipang train for BPO, marag computer literacy man to iyaha. So, may kanya pagka-present dito because nakarelate man yun siya kay iya na magong gibuhat before pa siya nag-Rayna. So, advantage good if actually you as a person have your own personal beliefs and you are working towards it. That dili lang nga kanang istorya lang kay. Nabi gyud diferensya pod no nga may kayo ta mo istorya kanang bla bla bla. You do not walk the talk. Yes, that's right. No, you do not walk the talk. So kinahanglan gyud gihapon nga sa ato ang pagkatao, ato gihapon ni exercise ng ato ang mga advocacy. Maka-feel man gyud ka ana, me as a pageant coach, Q&A coach, ako may painon ako mga kuana kanang usahay ba kay na magoy mga questions na dapat personalize na nimo pagkatubag. No, what is really kuan nimo, how do you exactly feel about it? So mo na gyud ko nga dapat mo adto gyud gani. You dapat makikuguy-hugoy ka sa mga tao dito. If this is the question, what have you been doing
to help the community ka na mga ingon ana. So join, Dapat no, from don't the be heart. indifferent, practice. And kanang yes. mo hangi coach no nga magbasag yun, no, and be Yes. concerned about Make what's a stand. happening Huwag yun ako. around you. Make a stand. Huwag yun ako, Berlin Ha? ko nga, dili, ang mga beauty queen karon should make a stand. Di na pwede nga. Because Maghilom-hilom lang. the typical beauty queen manggod nato, atong na nadakan ba nga, dapat dili ka mo involve og politics. Kay kontrahan ka and all. Mahimo na nimong downside inig ka pageant night, no? Kay dagang mga sukod nimong mga kuan like ang judge is a supporter of this person nga imong gi. You did not attack the person personally, no? Kanang ang imong gi in making a stand, ang imong gi barugan is the act Actually, of it's the the issue, person. no? It's Oo. not about the persons Yes. being supported. Kaya ako, there are people nga, politicians nga, I really don't like, but if maayo ra binuhatan, no? Maayo ra og kanang serbisyo, why not support? Muday man sad ka. Or kung na, kaning ato ang mga politicians pod nga, we are friends with them, or we support them, no? Pero, napili, di maayo nga binuhatan, no? So we do not refuse to criticize. Kaya it's not the person, it's the act nga ato ang gi-criticize. And kanang ato mga advocacies is not really about the people we are supporting, but it's about kanang unsay maayo sa community, unsay maayo para sa tanan, unsay maayo para sa kadaghanan. Yes, make a stand for the betterment of everybody or the greater majority. Kaya naman sa Okay. uban nga, mo make a stand ka pero di adi ka diri sa negative side. Para na ko no, it's kuan good. It's so important to make a stand. There is no such thing as kanang being neutral, no. And for us mga advocates, mga human rights advocates, no, to be neutral amidst injustice, to be neutral amidst all the issues, no, confronting the people is to favor the oppressor and to favor the system right now nga daghag naglisod. So you must really make a stand against injustices, against kani mga nagkalain-lain nga issues nga nakapalisod sa katawhan. Muna mag-research ka, magbasa gyud ka. Like, Yes. Hey, yeah, mayan ka. Yes, Renmark, I made a stand. So I voted for this candidate. Nakadaog kay ni vote man ka eventually. What day ayo imong gibutaran nga candidate? That's not Yes. making a stand. Yeah. Okay, so mupadayon ta after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ano na Nilo? Nag-reflect pa na siya sa imuhang make a stand, uy. Ngayon maibalhin ang office hours. Okay. Balik.
Okay, nimbalik namin ni Ryan. Ang among gisgutan diri daghan kaayo nga butang, but then no, amid sa kainit sa panahon kay nagpadayon gihapon ang grabe nga As in, kainit. uy, bisag sayo pang buntag, alas 6, lain na kayo mong paminaw, gabi na And yun. even ang mga private schools karon ning adapt na og online learning system, no, online classes na ang mga even ang mga private schools. So karon ang atuang kuan sunod nga gyunahuna. How Ang about office na sa those who are trabaho. working? So mao na to ang ipangutana karon, no, kung angayan bang ibalhin ang office hours ngadto sa 5 p.m. hangtod ngadto sa 5 p.m. hangtod tungang gabi aron paglikay sa hilabihang kainit ngano man ako dili Ako kay kinahanglan. go ako, no? Kaya for me, kung nahimo na sa mga BPO, pwede na sana mahimo sa mga office hours. Ako kay dili ray o magibati jud tag tinuod. sige. Dili di man gud na siya normal ang kanang kuan Yes, kanang it's naa ka unhealthy, sa gabi actually. magtrabaho, no, and for those who are working actually ang ato ang labor code would require 10% wage differential for those who are rendering duties after 10 p.m. And the reason for that is that ang kana magong after 10, those are not normal working hours for a human being, no. Kanang naana siya kanang health concerns when you do that, and if you must make it regular nga mao na gyud na imuhang cycle kanang period between 10 p.m. or ini kagabi kay mao man gud na ang time nga mo heal ang imuhang 10 body. p.m. to 2 a.m. Yes, mao na ang time nga mag-process ang imuhang lawas sa tibuk adlaw nga panghitabuan diya ang pag-heal, no, pag-rejuvenate sa imuhang lawas. So you need the rest for a normal human being between those hours, and kung himuon na noon mo siyang oras ting trabaho, it's doubly straining. So how prepared are our employers to pay more to our employees nga mo serve nga atong gipa-duty at these particular hours? Kaya nga atong proposal 5 p.m. and it is 8 hours, so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, yan naman kay break, na kay 1 hour break, so until 2. So igo kaayo sa panahon nga kinahanglan mo rejuvenate imong lawas. Gawas of course, no, sa concern pa sa safety kay gabi naman na, no, kanang dili ka synchronize sa schedule sa imong mga anak kung mauna niya muli ka at those particular hours, no, daghan ba yung mahitabo gyud dinhi kagabi. So for me it's really not a go. Kanang sige lang antuson ta lang ning kainit mo sutag trabaho sa wa pa maabti og alas 10 sa buntag, so alas 8 okay pa man na. And we get out, mugawa sa satong trabaho after 5, so di naman pud na init. So kung na kasi imong opisina pud baya, kung if you are fortunate enough nga aircon. Okay ra man gid kayo. Ang kanila nga pangutana lang sa kato mga dili aircon ang ilahang mga opisina kung naa pa ba. Okay, kani siya nga question magud. Mura ni siya in connection sa Mayor Mike Rama nga proposal katong sige to. Katong giusab naman pero murag wala pa man na-implement kay nag-online pa man ni order man ng DepEd nga mag-online lang sa. Basta the last decision of Mayor Mike Rama was it changed, modified class schedule from 6 a.m. to 12 noon and then 4 p.m. to 9 p.m. Oo. So, naingon ana, ibali na lang sad na ang kuan. But yes, I was really thinking di ko na siya pwede because the law says nga di na pwede, bayad ka ana. Na kay wage differential kung imuhang kuan working hour is after 10 p.m. No, nya kuan gyud na siya, pattern gyud na siya. Ang rason gyud ana is dili siya healthy for an individual to be doing that. And even BPO siguro kani mga nagtrabaho sa mga BPOs nga maoy ilahang kanang working schedule to fit also the schedule sa other countries, no, kay mao may kanang open ang ubang mga nasod sa ilahang mga transactions kay opposite hours of the day nato. Mao siguro mas dagko na silang sweldo gamay, no, kay it's really not a healthy schedule. Health risk. Oo. Kanang nurses nga mo duty ana actually dili na irregular, dili na siya himuong regular nga mao na ilahang oras nga ting duty, na agyud na sila other shifts nga dili ana nga schedule maka-recover imuhang body. So for me ayaw lang kay it's
not healthy, no? It's more risky in terms of safety sa mga mo-commute baya. Not all of us have cars sa not all of us are safe sa atong transporting gabi, no? Naagyod na ang risk kanunay. So it's not practical and it's not safe and it's not healthy for us. It's more gasto, sad. It's more gasto, yeah, kay basin og kinahanglan ka nga magkuan. Kinahanglan ka nga mo spend more for your transportation to be safer para mo ka-duty at those particular hours. And kana gyud kanang dili gyud siya synchronize pod sa imong schedule with your children. Mao na ako ang usa ka concern kay mo duty man kana unsa pa man tayo energy nimo mohatod sa imong mga anak ini kabuntag. Dili kay kung modified man siya na, so murag nay gamay na lang a difference pero adto siya na maigo sa gyud sa law na di gyud na siya pwede ang mga employer mo reklamo ana nga modako sa namong gastuan ni. Modako gid ang Additional sa gasto. ning sweldo kay 10 PM beyond 10 PM naman ni. And probably kinahanglan i-coaster nila ilahang mga empleyado, no, kanang transport to and from certain points para safer gyud, no, to ensure the safety of our employees, no. So mas modako ang gasto sa tanan. What we can do actually is pwede ra man gihapon nato i-modify ang working hour, no. Ato ang igon ang issue sa traffic, no, nga pwede siguro dili ta magdungan og oras og duty para dili ta we don't spend a lot of hours and a lot of time on the streets, no, while commuting kay init kaayo baya, no. We need a kanang mas smoother nga flow sa traffic para mas facilitated, no, kanang dili kay ta grabe ang exposure nato sa kainit kay kung naagot ta sa gawas nata sa kalsada init gyud kaayo. In fairness, kanang alas 6 mga 6:37 init naman siya, lahi gyud siya na ang panahon karon, Yes, no? So, oo. And El Nino is going to last until August, no. Dugay pa. Dugay pa. Naapatay pila ka buwan una mohupa gamay ang ato ang kainit sa pagkakaroon, ho. Kani ato ang mga tanom, concern kay kos mga tanom ro mga panahon nga naay mga mag-uuma karon sa Luzon nga wa gyud sila makapananom tungod kay walay tubig. And in 2 days daw after pananom nila mga matay ra gyud gihapon ang ilahang gitanom kay wa man sila ikabubo, no, wa na gani sila ikapainom sa ilahang mga kahayupan. So grabe ang kanang kanit nga issue tungod sa kainit sa panahon. yeah, so kaning inaani ba we're looking for mga ways because wala pa gyud ni siya mo abot sa punto na kaning giingon sa pag-asa nga actually ang heat index would reach 51. Mao na ang pinaka dapat sa mga 37, 38 which is very init na. So imagine kung abot kag 51. Mao na, no? And DepEd is already kanang suspending face-to-face classes indefinitely. Murag wala pay kanang giingon kung kanos amo balik, no? Tungod gyud sa kainit sa panahon which is expected to reach 51 sa iyahang heat index. Mga May siguro. Daghan nag mga local governments, daghan nag mga lugar sa Pilipinas nga niabot nag 42, 43 ang ilahang heat index. That's kung temperature pa na sa lawas no nagkumbulsyon na, no. So dili gyud na siya mahimo nga kuan. Kanang dili gyud siya mahimo nga kanang watay buhaton, no, pero ang working hour sayo lang gyud siguro ta mosulod sa tuang trabahuan and then let's kanang help ease up the traffic, no, kay kana you are the longer you are staying outside tungod sa traffic, no, it's very hot gyud sa gawas. So dili pa ni mao, no? Dili pa ni mao nga init like kung karon init na kaayo napay mas grabe nga init ani say gayon nga mahitabo jud or matinuod jud ang pagbana-bana sa pag-asa nga 51% ang pinaka 51 degrees. So kana siguro no we need an advice gikan sa kinsa may sakto nga ahensya ani, no, DRR para sa unsaon how to deal with the heat, no, unsay mga proper nga advice kay si Secretary Garin or Congresswoman Garin ning suggest naman to nga don't wear underwear kung naamo sa inyong balay which cause an uproar sa uban nga ay lisod kaayo na para sa uban kay wa maanad pero napoy uban nga naghimo na. So mga other suggestions on how to deal with the heat probably should come from the government also kay karon o kanang moingon ka nga magsikag panglaba or kanang sikag inom og tubig and yet walay agas kay
half na lang sa iyahang God. normal nga kuan ang Buhisan Dam karon sa iyahang normal nga water level. No, from March to April, and if it gets too hot until May, unsa na lay tubig sa Buhisan. Muliki na jud siya. Yes. Wala na siya tubig. Oh my God, simba ko lang. But we have reactions Yes, gikan ni para sa ato ang issue karon, gikan ni Nina Brusco ayaw kay basin daghan na pug mag team building. I'm sure there should be regulations as regards that. Kinahanglan na consent sa asawa or bana kung mag team building. Correct. Oo. Si Sandivar Nibria Villagonzalo day. 8 p.m. to 5 a.m. para wa joy init. O, lahi po din siya suggestion, no? Pero murag same line 8 sa p.m. to suggestion. 8 p.m. to 5 a.m. Murag Oh, kuan, muna murag siya. DPO. Si Chargos sa nayabag naman ning mga tao ron. Mura wa kasuway init nganong karon pa man usab-usabo ng oras sa trabaho ug eskwela, pila na katuigan nang labay wa man lagi na nangamatay ang mga trabahante ug estudyante. Utro man sining mga naas gobyerno, wa nay unsa ni Cartillo. Actually, in fairness, karon pa sad jud nga init siya ani kayo. grabe ka init. Init before, pero what ni ani, and wala in ana nga prediction nga moabot siya 51%. And it will actually get hotter, Oo. no? Tungod sa global warming issue. Feli Serafin at Yansa, dili, kaluoy sa mga bata o sa ginikanan, iwas disgrasya, please. Probably ang safety concerns, ani, no? Si Eli Rico Cabilio, dili lang ko mo, sugot, ibalhin, ug hapon, hangtod kadlawon, sir, kay makarason ang mga paninglo na mo ani ingnon ramig nangatog na mi muramog wak-wak maningil og gabi. Si Junski Kiros, okay ra na og safety ang mga estudyante, dili risgo igawas nila, ibalik lang di ay nila ang klase sa una nga mahuman og hinapo sa March para dili na maapektuhan ang kainit Mo sa na mga siya bata. pinakakuan. Yeah, actually, and naman gani suggestion lagi, mura og nay nakadungog sa ko ang giingon katong katapusan nato nga panagisgot-hisgot nga kanang humanon ta na lang ning klase. Anyway, indefinite suspension naman ta, mga compliances na lang siguro so that we can start June. Or i-adjust nato no nga kan makasugod para mahuman tag March sunod tuig kay magtuyok-tuyok ra gihapon tani next year ani gihapon atong problema. Si Juski Kiros, okay ra na og safety ang mga estudyante, balik lang dahil nila sa klase mo. Dahil ni humana. Si Gilbert Gaviola Justin, dili katulog ang empleyado sa adlawan kay init. Sakto sad ni. Magduka na inig duty sa hapon sa office na aircon, normal ra ang oras. Si Belinda Baid, dili na kay naanad naman tag-init jud ang lugar. Nya aircon man sulod sa office. Nya walay klinti mo atog office alas 5 kay tinghikay ra na sa panihapon niya taod-taod mga tug ra ng mga tao. So kinsa may mga tug office anang panahon na og unsay manda mao na lang na total dili man sad magdugay ning init. Mabalik ra na sa normal. Comment lang mog inyo, ayaw mog reply. Naagi siya kuan ayaw ko nog reply sa iyahang wall, sa iyahang post. Si Anunciacion Bula, depende sa status sa work. Nga si John Wing Dalis Muñez, dili may paibalik ang sa una nga ting open of classes to close. Sayun na lang. Si Rasali Ju, dili wa siya rason nga gihatag. I suppose katong gisgutan ganina mauna po niyang gihimo nga rason no nga dili good practical ang mo balhin tang tanan. I suppose mao ni atong proposal no nga arita ng transactions, arita ng office hours alas 5 sa hapon para way mabuwad sa init. So, synchronize supposedly ang working hour, which for me, kung kitang tanan na sa gabi na magtrabaho, is not healthy for everyone. Ano siguro pipila who will do this but not as a regular nga schedule kay is very, very unhealthy and unsafe. But I think, mo init good siya kung moabot man gani og 51 na naman sa mga middle to end of May. So, mubalik na lang yun punta sa katong pag-pandemic siguro nga naay option to work from home. So practical na siya kung humanon na ang class karon and then inika-June na mo balik. So by that time murag mo us-us na ang kuan na going down na sad ang kuan na.
heat O dili na index. kayo pareha kainit siguro, no? And inigmayo, we are wishing mo balik-balik na ta sa normal. Dili na mo abot og 51 ang heat index ng kating Flores de Mayo ang mga Yes. bata in town nga moadto sa mga simbahan para magdala-dala og bulak para ni. Pero amo para sa Lourdes Virgen kay Maria. alas 6 man na among Flores de Mayo kay sold man siya sa misa. So mga bata makangadto gyud na sila dito kuan mga 5:30 wala na kay ni init. Okay. Oo. So, So, mo yeah. to. Di gyud sila ganahan oy. Ako di sa ko ganahan. Oo. So, yes. Onya, karita sa atong next issue. Kani nagkagubot siya ng world ani. Ngano gani ni Ray? Do kay si na-trigger ni balik nga issue kay si igsuon ni Julia Barreto. Danica Barreto. Oh. Kalimot ko nga na Si niya. Danny, basta si Danny. Ningon mo ko si Danny Barreto sa podcast man siguro or sa vlog na dili man gyud na responsibilidad. Dili man gyud na obligasyon sa mga anak nga mo suporta sa ilang mga ginikanan. Unya daghan man kay ni against. Mura siya gibash. Daghan Tungod kay ani iya na asawa niya komentario. ano dili man wa kay utang kabubuton and all that. Pero ang context pa ni Danny kay Danny is one of the children ni Dennis Padilla, no, along with iyahang siblings si Julia Barreto. Unya murag na sila issue as against their father, no, kay nagnilabanay naman gud ni sila, and sometimes Dennis Padilla would issue statements nga gimingaw siya nila, no, na siya mga ipanghimo nga public statements which I think kanang does not kanang kuan is not in accord sa unsay ilahang gibati siguro mo nang from time to time they also issue statements. So ang context ani dili gud sila maayo og relasyon unya nagawas ni siya nga statement was Dennis Padilla asking for support. Di ko sure kung si Danny is anak ba na siyang Dennis Padilla, murag ang papa niya si Kirly Gasper. Okay. Si Julia Raman siguro ang anak. Dili gud ta kayo ingon anak. Murag in general ra gyud na niya siguro na sentiment ba. Which for me I would agree, no? For me dili man gyud na obligasyon sa anak nga mo suporta kasi mong mama, imong mga ginikanan. Dapat it should be kuan kanang out of love. It should be gratuitous ba. So mobalik ka kung giunsa sa kapag padako sa imong mga ginikanan. Kung gihigugma ka sa imong mga ginikanan, gipubuan ka sa tanan, there's no reason nga dili ka mo look back, di ka mo tan-aw og utang kabubuton, because for me magud kung ato mo gud na siyang himuon nga ang ato yung mindset is yes, obligasyon gyud na siya sa anak nga mo suporta gyud kasi imong mga ginikanan, pro na siya sa kanang or disadvantageous na siya sa kuan sa mga bata kay muna siya nga concept na daghang mga bata nga biktima og child labor, daghang mga anak nga dili sila malipayon silang kinabuhi because kanang magsigig hapon sila murag it has become mandatory ba nga dapat mo laban yung kasi mo tabang yung kasi mong pamilya even when you are married already. So nasa yung mga instances nga dili malipayon ang mga anak sa ilang bag-ong pamilya or silang kaminyoon because dili magkasinabot ang umagad ug ang kuan ingon ana ba the mother-in-law. So dapat ato na siyang wagtangon nga concept nga obligasyon na sa anak because in the first place man good ang obligasyon gyud is sa parent nga nisud mo ana nga kaminyoon kay nakahibaw mo nga kanang makasuporta gyud mo sa inyong mga anak. So dapat atong ibutang sa una nga dili mo magpasagad og minyo lang because sakit bagud siya hunahon na attorney, like for example like sa mga probinsya ba na ang bata is wa siya ka eskwela kay patrabahoon siya siyang papa, which is ngarisa ka sa uma kay wa tay makaon and all that, which in the first place dili man na responsibilidad sa anak because the moment nga nisud ka ana nagminyo ka na nakasabot ka nga imo jud ang katungdanan nga muhatag kasi mong mga anak og basic needs, unsa man nga basic needs, shelter, clothing, education. So nganong it must be because of that concept nga yes, obligation is imong mga anak nga kanang musuporta gyud ka nimo mo ang ubang mga anak are unhappy. So yes, for me, it should not be an obligation, but it should always be out of love. It should be gratuitous. So di na siya mandatory. That's another case kung nagyud mo problema sa inyong pamilya ha, like
nagmay bayranan nga utang and all that. Diba naman sana sa law, no nga, na-enjoy man ni sa family and all that. So, dapat mo tabang yung kaana. Pero, ako, sa amua, dili man yun siya mandatory, good. Dili man yun siya mandatory na muhatag ka. Muhatag me sa among kabubuton. Because, fortunately, kung sa mama o papa, kaya naman yun sa sila. Ilahaman sa yung kwarta and all that, no? But, in general, for me, it should not be an obligation, but it should be out of love. Sige, ako right. Ikaw kay ginikanan mang yung... Ako actually, no, ang akong take ani, and for kung amang ko personal belief, no, na in everything you do, you should do it out of love, not of obligation. So, kung muhatag man ka og suporta sa imuhang ginikanan, tungod ni kay naigugma ka sa imuhang ginikanan, no, na kay pag-care sa imuhang ginikanan, dili tungod kay obligasyon ni nimo. But then, ang akong pagka-abogado ning saler, kung ikihaka ko sa kuang ginikanan, no, to ask for support, am I duty bound to give support to my parents? Interesting. Yes, no, kay naamang good na sa to ang family code. Ang Article 194 sa mga ganahan mo research 194 o 195. 194 defines unsa ang suporta. So, the kind of support is necessary for survival, no, food, clothing, shelter, including education, parents, of course, are duty bound to give their children, minor children, support, except education, kay mura og bisag dili na minor ang ilahang mga anak, kinahanglan man gyud nila hatagan og suporta. Ang lain nga persons who are duty bound to support each other are the spouses, no, mao nang naay spousal support, ang mga asawa nga kanang magbuwag sa ilahang bana or kaning biktima of abuses, no, mga yung spousal support kay wa sila capacity for that, no, mutual na ang spousal support. Ikaduha nga category from the first nga spouses, no, giving each other mutual support are number 2, parents as regards their legitimate children. Anay mga sunod nga category, mga illegitimate children and their grandchildren. Pero legally, if naana sa ato ang family code, it would seem like demandable nga kanang pwede di ay, no, nga ang ginikanan mo demand og support tungod kay mutual siya nga obligation diri sa ato ang family code. But then linya man to kanang naman tay category na wag naa siya ko ano na naa siya 1 2 3 4 sa ato ang family code. Una gyud nga responsibilidad nimo imuhang pamilya, imuhang asawa or imuhang bada that you should support each other. So it would seem, no, nga kaning mga musunod sa linya, musunod sa katong gipang-enumerate sa balaod, actually daghan na siya gi-enumerate, ako lang gi-emphasize ang spousal kahuman parent as to their children kay mao may relevance sa to ang discussion sa pagkakaron. So, mag-una gyud imuhang obligation diri sa imuhang family, sa imuhang spouse, no. Such that kung naa pa kay extra nga ikahatag sa imuhang ginikanan, why not, no? And kana nga kind of support should be siguro bisag demandable pa under sa balaod, should be cultivated. Kana nga feeling of love and caring should be cultivated by the parents sa ilahang anak. What happened to you? Nganong dili willing musuporta ang imuhang anak nimo? Yes. Naa ba mo'y issue sa usag-usa? Kay basig naapoy rason, naapoy valid nga rason ang imong anak nganong dili ganahan mo suporta nimo, na mo'y personal nga rason. So while you can say nga, uy, naabi kay obligasyon nga mo suporta nako under sa balaod, ang imuhang anak mo ingon nga ay dili man ay kanang dili subay sa kabubuton, dili siya subay sa kabubuton, no, nya pinugos. Balik na sa pangunta, where were you when I needed you? No? I was struggling, no? I grew up with struggles and all. I grew up on my own. Kay basig na ay mga ginikanan nga mo sait ani nga balaod nga moingon sila na ay obligasyon ilaha mga anak mo suporta, especially if kaya gyud sa mga anak. Kay kung dili kaya sa mga anak mo suporta sa ilahang ginikanan, wa gyud katungod pud ang ginikanan nga mo pamugos, no, di magani kay di man gani makabuhi imuhang kaugalingon anak siyang kaugalingon magpaapil na noong kag pabuhi, no, pangita paningkamot mug imo diha. Pero ari siguro nimo gawas nga issue if what if capable of giving support, extra support, no, okay na iyang pamilya,
pero naa pa gyud siya extra nga pwede pangayoon sa iyahang ginikanan. And siguro diri mo come in ang Imong growing up, imong formative years. nganong dili man pud mo hatag og support ang imong anak nimo, no? So it's more of a personal relationship na kay mauwaw sad siguro kag pangayog suporta sa imong anak nga wa nimo giatiman og imo pag yung physically abuse, no, imo pag yung giabuso during that time nga naningkamot pa na mabuhi, and then here you are karon dili na kamo hatag og support, no. So sa kana ina nga context siguro mo ingon ko nga pwede ra siguro balibaran sa anak ang iyahang ginikanan nga dili mo hatag og support. But then kung aritas mga ginikanan nga all out jud nya wa gyud rason, You cannot demand. wa gyud po'y rason ng anak kanang mobalibad siya. Kana makapangutana na ka ngano na inaana imuhang anak pod, no, towards nimo. Yes, so muna siya ang kuan. It all boils down to giunsa gyud nimo. No, nganong dili mo hatag og support. Kita as Filipinos, no, kanang we are kanang close knit ato ang families, no, we always have this value nga we give support to family members, no, kanang dili wala na sa to ang kultura nga inigawas sa bata ini ka 18 sa bata nya mo gawas na sa panimalay kay maningkamot na siya mabuhi og iyaha nga murag gyud wala na siya relasyon sa iyaha mga ginikanan. Sa ato gani we stay and live with our parents for as long as we can, and as long as we are still accommodated by our parents, which is probably a lifetime. So ang ato ang kultura gyud is to give each other support. Mao siguro ang reaction sa public when Danny Barreto posted a message nga sort of murag niingon siya nga walay obligasyon, no, kay dili gyud ingon ana ang mga Pinoy. So para nako while legally pwede na ay basis ang ginikanan nga mangayo og suporta sa ilahang mga anak, arita sa kultura, balik ta sa tuang kultura nga we don't even need to demand that. Mubati mo gyud na imong anak. Kung mubati imo sa gyud ang gipangga pagpadako ana niya, imo sa gyud ang gitarong, no? Like you were really a parent to that child. Ni kadako ana niya on her own or on his own, mubati gyud na siya nimo. Oh, di na ka kinahanglan mangayo. Ingrato gyud atong tawag ani mga anak nga dili mo hatag og ingon ana nga klase nga suporta despite the fact nga sa imuhang pagpadako ug sa iyahang pagdako kanang you have been supportive kay mao lagi na akong giingon, no, nga we stay with our parents for as long as we can, and then our parents normally do not eject us from the house kay like tag kultura unless naagyo kay gibuhat nga di maayo or kana vice versa. Pero bisan pa sa balaod nagyud siya priority. Na siya lane. priority. No. Oh. So nagyud siya priority lista, lane. 1 2 3 4 5 kinsa duty bound to support each other. Muna din na kamusta din ang mga ginikan maghining-hining sumlay kung minyo na ninyo mga anak balik. Yes. Usual maguna sa kanang mga anak, mga pamilya nga abroad ang anak, no, unya na siya iyang kaugalingong pamilya, unya magagubot gyud ang ugangan ug ang anak-in-law or ang sa tawag na mother-in-law ug ang anak, child-in-law, ana, no, basta daughter-in-law or son-in-law. Mo demand pa man ang ginikanan nga dapat mo hatag ka diri kay ang imong mga igsuno pakatiwas og eskwela ato nang sinabutan nga ikaw nimo suportahan and all, but kung imong tanaw ng balaod na gyud siy priority lane. Naglista na siya Oo. sa kuan kinsa Una, priority. mo ng kaugalingong pamilya. Imuhang spouses are duty bound to support each other. Mauna nga napoy uban no nga unahon ilahang ginikanan kaysa ilahang mga asawa. Which is magkagubot sila. Magkagubot po, no. Kay love kayo. Unaha siguro and set priorities well siguro lang. Pero naasay mga magtiayon nga musabot, no? Nasay partner nga musabot, like, ikaw husband Okay, unya. maglisod Ang lang. imong wife is ang iyang family is kinahanglan og tabang, and because gipangga siya maayo, gitarong siya padako sa iyang mga ginikanan, maningkamot gyud siya out of love iyang konbensihon iyang asawa or iyang bana nga we really need to help my family because the foundation really is communication. Pagsabot gyud mo kinahanglan kamong duha nagkasinabot nga bisag unsa ninyo kalisod kay love man pud sa imuhang bana or sa imuhang asawa ang iyahang family, ang mga magpapa no iyang mga igsuon kay naman puy uban gyud nga
kana mo suporta gihapon sa ilang mga igsuon. So tarunga lang og sabot kay sa ato ang mga nakita ang uban mura og kanang sayo pod nga pagka-priority ba unahon pod ang iyahang kanang ginikanan og mga igsuon nya nagkalisod iyahang kaugalingong mga anak. As to ngano nagkaingon ana is really circumstantial. Pero under the law, unahon jud mo imong pamilya. Kaugalingon na nimong pamilya. So nag-una gid imong spouse. And then if you have extra, then you go beyond your family to your imong pamilya na sad nga gigikanan, no? Yeah. Okay, so yes, and we have reactions there. Naatay daghang reaction si Alan Amancio sobra pa sa obligasyon kay murag moral duty iyahang giingon niyo kung sobra pa sa obligasyon. Si kasama ni Lat feels actually obligation is not the right word or term for that, but rather natural duty. I am honestly blessed nga naka-witness gyud ko sa akong papa na nakahuman ko sa akong studies, nakapasar sa licensure exams ug naka-work pud sa mid-20s nako nga pangidaron sa iyang edad nga 58 years old. Bisan na biyudo na siya sa dihang bata pa ko, silbi namatay akong mama ug nakaasawag balik kay wa gihapon na undang iyang pag-atiman ako. Then in return dapat lang nga timanon sila kay ingon baya ang Bible nga honor your father and your mother. Taas kay ni siya comment no, ako lang ni i-cut short. Na si Salvacion. It's out of love. So, si Salvacion Borinaga, igonsa ni nimo. Ako anong mama? Oh my God! Hello there! React yun akong mama. She's a retired public school teacher. She always makes a stand. Yeah. Si Ryan niingon, o iyang mama niingon, dili obligasyon. Di ba? Dili obligasyon sa anak ang pagsuporta sa ginikanan apa naara sa mga anak kung hatagan ba nila ang ilahang ginikanan isip kaluoy sa di na kapangapa ang mga tiguang nilang ginikanan. So, that's really our culture. Sa mga mama nimo, it's up to you, Ryan. Actually, gihatagan. Siya pag inihatag na ako the other day. I love your mom. Hi, mom. When I said, gawa ko'y kwarta, iya kong gihatagan, in ko nga, kuan lang 500 lang ihatag. Wow, kaya na ko'y kwarta, ugma. So yeah, but in ana sa mo, alagi, dili yun na siya pinugos. Ikaw rin mo bati, anak, gratitude on your own. Sige. Hatag ko sa akong mama. Si Alan Amancio nga gireakan ang imuhang mama o ba mo na imong gibuhat sa imong ginikanan. Triggered man kay Alan. Unsa man ka Lan? Triggered man kay Kaila po ka ni Alan. Wala ka kailan niya. That's really our culture at home. Sige. So nakasidabot sila ni Alan. Dili na mandatory. Si Lenny Brua Bulutano, tahura og lipaya jud taon ninyong mga anak ang inyong ginikanan labi na og naa na sila sa punto nga wala na sila igong kusog. Likaya po ninyo mga anak, likaya po ninyo mga anak nga makapahiubo sa inyo ang mga ginikanan kay grabe ka ila ang luha sa ginikanan bugat og lisod ninyong kinabuhi kung dili ninyo higugmaon sa kinasing-kasing inyong ginikanan. Of course, love gyud ning ginikanan always, no. Although, even though sometimes no murag naa jud kay rason nga masuko pero ginikanan gyud gihapon. Si Ferina Arce, luoy taon ang ginikanan, wala ka ready sa kaugalingon kay lagi ipalabon sa anak ang ug baskog pa antos lang matabangan sa gobyerno. Si John Francis Donal Bonghilino, yes, isip respeto sa mga anak ngadto sa mga ginikanan ug isip pagtubag diha sa sugo sa Ginoong higugma ang inyong mga ginikanan. Isip balo sa kahago sa atong mga ginikanan sa dihang wala patay alamag sa bata pata. Seferina Arce, kung sabuton sabto ng sa mga anak, una gihigugma sila sa ilang ginikanan. Kung dunay gugma ang anak sa ginikanan, vice versa. Langkay, wa na nataway kusog ang ginikanan basta senior na. Si Belinda gihapon, mas obligasyon man o dili dapat mo bawas tas atong ginikanan kay sila'y nagbuhi na to gikan sa gamay pataisip anak dapat maunay ato ang buhaton dili na tamag hinakog kung tinuod na kay kaluoy o gugma sa imuhang ginikanan kung wala na sila. Si Gladys Ribigan Cristal, yes po, obligasyon usab sa mga anak
ang ilang ginikanan isip pagtahod o pagrespeto kanila matud pa sa Biblia. So konteksto gyud ani no kung capable nga mo support balik Yes. ang anak kay kung dili capable ayaw na lang pod. Si Mario Villarta kung pwede suportahan niya ang iyang ginikanan kung maminyo na situational pwede mo hatag pwede pwede. So dili lagi obligasyon Kasabot siya sa law. Gugma. Oh. Diba? Kay, kung pwede siya muhatag. Kung dili lang. Because, ang number one priority is your own family under the law. O kani, nimbalik og comment si Seferina RC, kay adunay anak mutubag nga kamo man ang mangita og anak obligasyon ninyo, pero dili daw obligasyon sa anak ang atinan sa ginikanan. Luoy ang pobreng ginikanan, masakitan lang. Si Adelina Andrade, oo, kinahanglan jud. Si Rosing Ponce, nakadepende pod siguro sa anak. So, ang ato ang verdict is naay niingon nga obligasyon gyud no kay mao'y kultura nato. Pero naay niingon nga depende case to case basis no. Daghag niingon pod nga ni kanang depende sa sitwasyon, depende sa anak. So mobalik kita sa ato ang giisgutan nga it should be in the first place ang parents who should kanang cultivate that kind of relationship sa anak nga dili lang siya matter of obligation but it is a matter of love no sa anak ngadto sa ginikanan. Pero ma, I love you ma. Mas dato akong mama nako so mangayo ra jud ko niya. Akong mama is di mo siya mangayo ever. So ikaw ra say mo hatag and bisag gamay ra biyay mo hatag malipay na kay na atong mga mama, atong mga ginikanan no and all that. Unya sa mo amang good, ang akong sister is mas na siya dagang kwarta. Na siya means. So, mubalik ni ang capability no o gikan gyud sa kasing-kasing. Although manghatag lagi kong cake nimo. So akong sister mo magsigig hatag. Oo, may magsigig pa trabaho, like pa renovate sa mong balay dito and all that. Kaya naman siya kwarta. Oo, but never nga mo di man akong mama or akong papa mahitabura na siya kung akong sister mo ingon akong sister ba na decide siya ipa-renovate ni. So mangita gyud akong papa asa naman tong giingon sa imong mangkod nga pa-renovate ni. So okay kinaan na may pledge mura naman siya sabot na so naningil lang sa in general never gyud sila mo demand. Actually yes mao gyud ang mga ginikanan no. So muna it's all about love, the relationship. Sa anak ug sa kuan nga di mo demand imong mama but ikaw anak nga kay baw kagipangga kasi mo mga ginikanan growing up ikaw na mismo that's gratuitous kabubuton gyud nimo because of your love. Pasalamat na lang ko nga dili kinahanglan og suporta kung mama o papa. Lagi di ba? Yes. So before kasi we go, nga nagpadungog-dungog na niya akong mama o papa na ako. It's very interesting. Hello, there's akong Mama Salvacion Morinaga and Papa Sol in Pilar, Camotes. Hapit na rabang Mother's Day. Hi po sa akong mama o sa ako ang papa. Panganli na attorney. Si Papa Paul o si Mama Beth. Okay, ikaw para ba'y hatagan? Parihat ang duha. Nga digod ka balipad ang akong mama, ATM, ay tamama. Mother's instinct. Baka feel ko sila nga, ilang anak is naglisod na without even saying it. Mingod ako mama, napakigikaon din na. Akong mama, idala-dala lang na kay kwarta diha. O tango na nako, be. Okay. But before we go, let us say thank you sa Koy, sa Palers, Bishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Nilo, ug si Ferdy. Yehey! Thank you very much for watching. Magkita nagbalik sunod sa Badupuhon. Din hilang sa iyong paborito kasaw matag panihapon. Saire!